Nakaka-proud bilang isang Pilipino, na noon ay hinangaan ang BRP Antonio Luna, ngayon, ang BRP Miguel Malvar naman. Humanga ang mga matataas na commanders ng iba't ibang bansa, sa galing at kahandaan ng ating Philippine Navy at Philippine Coast Guard, lalo na ang kanilang mga barko, sa kasalukuyang Rim of the Pacific 2026 sa Hawaii, ang pinakamalaking international maritime exercise sa buong mundo. Dahil sa ipinamalas na husay, skills, professionalism, at operational readiness ng ating delegasyon, opisyal na isinama ang Pilipinas, sa lahat ng high-end at complex activities sa seaface ng drills, isang napakalaking antas ng tiwala mula sa ating mga international allies kumpara sa mga nakaraang taon. Ayon kay US Rear Admiral Susan Bailey, ang commander ng RIMPAC Combined Exercise Control Group. Malaki ang kumpiyansa nila sa kakayahan ng Pilipinas. Ang pagdating ng puwersa nito ng en masse, ay hindi lang nagpapakita ng modernisasyon, kundi nagpapatibay din sa buong koalisyon para sa isang malayang Indo-Pacific. Ang BRP Antonio Luna, ang veteranong bida sa Hawaii. Hindi matatawaran ang atensyong nakuha ng BRP Antonio Luna, bilang isa sa mga pangunahing missile frigates ng bansa, na may karanasan na sa mga nakaraang RIMPAC. Ipinakita ng crew nito ang antas ng veteran maturity sa karagatan. Sa mga aktwal na drills, ang BRP Antonio Luna ang namuno sa isang multinational surface task group. Humanga ang mga foreign naval experts nang magpakita ito ng pambihirang bilis at asintadong tactical maneuvers, habang nakikipag-ugnayan sa mga modernong barko ng US, Australia, at South Korea. Ang husay ng mga Pilipinong mandaragat sa pagmanuver ng barko, sa kabila ng masusungit na alon sa Hawaii, ay naging patunay, na hindi lang tayo basta may barko, mayroon tayong world-class na mga sundalo, na marunong at mahusay na mag-operate nito sa pinakamataas na antas ng labanan. Ngayon, pagkatapos ng achievements ng BRP Antonio Luna, ang BRP Miguel Malvar naman ang napapansin ng iba't ibang navy sa buong mundo. Bago pa man dumaong sa Hawaii, sumalang na ito sa live fire air defense exercises laban sa mga simulated drone targets, kasama ang mga elite warships mula sa Japan, Singapore, at Italy. Kasaysayan din ang paglahok ng Philippine Coast Guard gamit ang kanilang pinakamalaking offshore patrol vessel, ang BRP Gabriela Silang, o PV-8301, na nagpakita ng galing sa maritime law enforcement at search and rescue operations sa gitna ng masungit na karagatan. Mula sa observer tungo sa tunay na katuwang. Kung sa mga nakaraang edisyon ng RIMPAC, tulad noong 2020 at 2022, ay nakatutok lang tayo sa basic maneuvers at gunnery drills, ngayon ang ating mga barko ay isinasabak na sa pinakamahihirap na eksena. Humaharap na sila sa mga advanced anti-submarine warfare, o ang paghanap at pag-target sa mga kalabang submarines sa ilalim ng dagat. Complex missile defense, o ang pag-counter sa mga sabay-sabay na threat tulad ng mga missiles at attack drones mula sa himpapawid. Man-on-man systems integration, o ang pag-fuse ng combat management system ng ating mga barko sa mga makabagong unmanned sea at air drones ng mga navy ng ibang bansa. Ipinapakita nito, na ang modernisasyon ng ating sandatahang lakas, ay hindi na lang drawing o plano sa papel. Hindi na tayo, basta nanunood, o sumasali para lang matuto, tinitingnan na ang Pilipinas ng mga global commanders, bilang isang fully capable partner, tulad nila o kapantay nila, na handang magpanatili ng kapayapaan at katatagan sa mundo. Ito ang dahilan kung bakit krusyal ang isinusulong na 2% hanggang 4% GDP budget ni Secretary Teodoro. Ang husay na ipinamalas ng BRP Antonio Luna, BRP Miguel Malvar, at ng ating buong hukbo sa RIMPAC, ay patunay na sulit ang bawat sentimo na ibinibigay sa ating militar. Kung sa maliit na budget ay nakakabilib na sila, paano pa kaya kung ibibigay natin ang nararapat para sa kanila? Dahil sa daming kailangang gawin upang mapalakas ang ating depensa, at masabayan ang ating mga kaalyado na nais tayong tulungang depensahan ang ating bansa, isinulong na ngayon ni Kalihim Gibo Teodoro, ang 2-4% of our GDP na defense budget. Sa kasalukuyan, nasa 1.3% lang ng GDP ang inilalaan ng bansa para sa militar,
na nasa mga 305 na bilyong piso lamang. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., kulang na kulang ito, kung nais nating magkaroon ng tunay na credible deterrence capability, o ang kakayahang pigilan ang mas malalakas na dayuhang bansa, na pumasok o manggulo sa ating teritoryo, partikular na sa West Philippine Sea. Narito ang malalim ngunit simpleng paliwanag sa mungkahi ng Department of National Defense. Isang realidad, hindi lang teorya. Binibigyang diin ng DND na ang banta sa ating karagatan, ay hindi lang isang simpleng teorya o haka-haka, ito ay isang malinaw na realidad, na nararanasan ng ating mga sundalo at mangingisda araw-araw. Tulak sila ng tulak sa atin ngayon. Kung hindi tayo kikilos, darating ang panahon, na baka sumapit tayo sa punto, na wala ng ibang mapupuntahan ng bansa, kundi ang gumanti at ipagtanggol ang sarili. Upang maiwasan ang maaring kaawa-awang kalagayan ng bansa, kailangan nating maging handa ngayon pa lang. Ano ba itong deterrence? Ito ay ang pagpapalakas ng ating depensa, upang bago pa man mag-isip ang kalaban na umatake sa ating puwersa, makikita nilang handa tayo at may kakayahang lumaban. Ang layunin, ay matanto nila, na mas malaki ang mawawala o mapipinsala sa kanila, kung umatake sa atin, kaya mas pipiliin na lang nilang huwag tayong galawin. Hindi natin kailangang tapatan sila ng barko sa barko, o missile sa missile, kailangan lang natin ng sapat na lakas para ipakita, na, mahal ang magiging bayad, kung kakalabanin tayo. Saan gagamitin ang increased budget proposal? Ang dagdag budget, na pwedeng umabot sa 620 na bilyong piso hanggang 1 trilyon, ay binalangkas sa ilalim ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Gagamitin ito upang makabili ng mga modernong multi-role jet fighters, air defense radars, karagdagang barkong pandigma, submarino, at mga advanced missile systems upang mabantayan ang ating buong kapuluan. Bagamat kaya ng bansa ang halaga na ito, ngunit kakailanganin magbawas ng budget sa ibang mga ahensya o programa ng gobyerno, at ilipat ang pondong maiipon para sa depensa. Ito ay isang mabigat na pagpili at pag-prioritize sa pambansang seguridad, higit sa ibang mga domestic na proyekto, isang bagay na siguradong pagdidiskutihan ng gusto sa Kongreso. Ang pagbili ng mga armas ay hindi nangangahulugang gusto nating makipagyera, dahil katotohanan, sa mundo ng geopolitics, mas nirerespeto at hindi madaling mabuli ang mga bansang may totoong kakayahang ipagtanggol ang sarili. Ang tunay na kapayapaan at kaligtasan ay hindi libre, ito ay nangangailangan ng sapat na pamumuhunan.